Okay mga kabsat, mga kahumid, ito na yung nabili natin na fork oil seal natin. So dalawa yun kay Honda. So medyo may kamahalan lang siya, 340 each. So 680 lahat yun. So magpapalit tayo ngayon dito kasi medyo maganit na. Medyo maganit na itong ating front shock. Yan, so ito. Dito ako nagpagawa nga pala, nagpaayos sa Batangas na. Hindi na muna kay Honda kasi medyo malayo na eh. Ngayon, yan. Ayan makikita nyo, napakataas na nung inaabot ng shock natin. Kaya kailangan na din natin magpalit ng fork oil. Tsaka papacheck na din natin yung mga oil seal nya kasi may nakikita na din akong tagas. Ayan. So hindi nyo na kailangan tanggalin yung buong head unit nyo, ganun. So kapag front shock naman or fork lang ang kailangan ninyong ipaayos, dito na lang yung tatanggalin. Okay. Ayan mga kabsat, mga kahumid, hindi muna natin ma-DIY ito kasi medyo maselan tsaka mabigat ito yung paggawa nito, hindi pa natin kabisado. So ayan, tanggalin muna dito. So step by step naman makikita natin dito sa vlog natin itong ginagawa ni Kuya. Ayan. So makikita natin mamaya kung kapalit-palit na ba talaga. Pero siyempre papalitan na nga natin eh. Isama na natin lahat, papalitan pati yung oil. Ayan Yan guys, 5 taon na ang motor natin. So kailangan na din talaga niya yan. Ayan sobrang dami na ang sobrang lapot na, tsaka sobrang itim na. Ayan mga kahumid, kita nyo yan. Yan Tapos tips nga lang pala sa inyo, huwag tatanggal kayo ng front shock ninyo, dahan-dahan kayo kasi hindi pwedeng magalusan yung inner tube nya kasi mawawalan ng silbi yung mga oil seal ninyo kapag nagalusan yan. Ayan so natanggal na yan. Okay. Tapos mag-ingat kayo kasi yung mga o-ring nya baka tumalsik o mawala, kaya kailangan magpatulong na lang kung hindi nyo kaya mag-isa. Mas maganda na yung sigurado tayo. Ayun, tanggal na. So ito papalitan na din yung mga yan, oil seal na yan. Yan diba? Pero yan yung mga stock nya pa, 5 taon na din mga kahumid. Medyo matagal-tagal na din. So madami-dami na din tayong papalitan. Kaya sa mga next vlog ko, mga video ko, mag-abang-abang lang kayo kasi madami-dami na din akong papalitan. Susunod baka battery. Ayan yan, kailangan malinis na maigi yan bago lagyan ulit ng fork oil. Ayan yan, so malinis naman na yan. Ayun, nagbago na kulay nagbago na kulay. Hindi ko lang din alam kung paano nangyayari yan, pero syempre sa katagalan siguro. Pero natatanggal naman daw yan. Isa pang tips, i-buffing daw yan. So i-buffing natin yan para bumalik sa dati niyang kulay. Awa ng Diyos, hindi pa naman baliko ang ating mga inner tube. Yan yan, tatanggalin yung mga o-ring, mga lock set nya sa loob. Yan mga kahumid. So kailangan lang dahan-dahan lang sa paggawa. Okay. Kaya mo yan, Kuya. Yan. Yun.
Kasi mahirap talagang tanggalin yung lock niya sa loob eh. Kasi dapat naman talaga mahirap tanggalin yan or sealed talaga yan kasi tatapon yung fork oil mo. Ayun. Ayun. Okay, gamitan mo pa ng mga pinagbabawal na technique. Ayan na. So kumuha siya ng medyo mas matulis-tulis. Ayun, natanggal na. Yan. Okay. Goods na to mga ka-homemade, ano. Yan. So dahan-dahan lang sa pagtanggal para hindi masira yung mga pyesa. Ngayon bumili na din ako ng brake shoe. Siyempre sa katagalan ba naman ng service Nik-Nik natin, 5 years na din siya. So papapalitan ko na din ang brake shoe. Susunod ko, hindi pa naman daw advisable yung clutch lining, yung assembly ko sa may bell, pero tinitignan ko na din, baka palitan ko na din sa susunod yung mga yun. So, at least yan, at least maging bago lahat, ano. Yan nga pala, mga stock ang binibili ko kaya medyo may kamahalan kasi tiwala naman sa stock. Okay, ayan. So gagamitin pala nating fork oil as advised ni Honda, automatic transmission fluid or ATF. Dapat hanap kayo ng mga ganun. So tatanong nyo lang naman sa mekaniko, meron ba kayong automatic transmission fluid dyan na fork oil, ganun. Ayun, baka sakaling mabigyan nila kayo mga ka-homemade. Ayan. So yan, i-assemble na ulit. Ang tawag pala dito sa pag-open at pag lalagay ulit ng fork oil is repacking, o magre-repack ka. So repacking ang tawag dyan, ano, mga ka-homemade. Yan. So ito na yung natapos, buo na yan. Okay, hindi pa nilalagyan ng fork oil, mamaya pa lang. Yung isa naman malinis na, maayos na. Yun. So ang mahirap kasi kapag hindi nyo pinaayos tong mga ito, ano, kapag nagbiyahe kayo, nag long ride kayo, baka dun pa kayo masiraan, mahirap naman. So kailangan pagawa nyo na. Ito yung brake shoe, medyo okay pa naman, no? Kaya iuwi ko muna itong luma. Ngayon itong clutch lining ko medyo nagkakabasag-basag na, pero kaya pa naman daw yan, mga 3 taon pa yan. Pero papapalitan na din natin. Ito brake shoe, syempre bago, ipapalagay ko na yan. Yan mga ka-homemade, ano. Ito medyo basag-basag na itong ating clutch lining. Okay, so ayun, nabalik na, ano. Ayun, ang ganda na ng play, hindi na siya yung sobrang sagad gaya nung nauna. Ngayon hanggang dyan na lang siya. Okay, thank you sa panonood mga ka-homemade. Please subscribe to my channel. Thank you.